Hi mga kabilalabs! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang dito, ikaw ay mag-subscribe na and click the channel bell para updated ka sa aking mga videos. Ayan. Ngayon ay magluluto tayo ng pagkain. Pagkain ko, siyempre. Dahil wala na naman sila ngayong araw na to. Anong araw ba ngayon? Tuesday? Basta wala sila ngayon sa bahay. Isa na naman ako. Every day, wala sila. Every night pala. Every night wala sila sa bahay. Nakaka-boring mga kabilalabs. Wala talaga akong internet, promise. Ilang araw na yan. Maalis sila gabi-gabi. Alas 7, wala na sila sa bahay. Alis na sila. Naiwan ako mag-isa sa bahay. So, anong oras na ngayon? Alas 8 na. Dahil hindi ako nagluto kanina, nagutom ako ngayon. Nagluto ako ng pagkain. Kasi ayoko pag nandito sila pag nagluluto. Kasi naiibahan sila sa amoy. Dadawang amoy. Alam mo naman sila pihikan sa amoy. Diba? Pero amoy nila hindi na ako. Chakat lang. Hindi. Real talk. Pero joke. Ngayon, ang gagawin ko is magluluto ako ng pagkain ko. Itong pagkain na to, mga kabilalabs, simple lang, niluluto. Ano ko din to eh. Trip ko din lutuin. Paano siya, tuturo sa inyo paano siya lutuin, diba? Siyempre, chicken din to eh. Chicken. Walang choice. Kasi hindi ako kumakain ng laham. Chicken lang talaga. Wala naman choice. Wala kami isda. Isda, baby? Ano lang kami? Once, hindi man. Maybe 2 months, 3 months sa kami nakakaisda. Kaya pag isda ulam, ay, nakakandang lang nakakain. Pero isda nila dito, puro prito lang naman ng luto, diba? So yan, hiba tayo ng konting kamatis mga kabilalabs. Abangan nyo kung anong luto ko. Abangan ang pagbabalik. Ay, naku po, mababaliw ako dito mag-isa mga kabilalabs. Sobra. Ngayong araw na to is, sobrang nabad trip ako ngayong araw na to mga kabilalabs. Kahapon pa pala bad trip ako. Sobra. Iyak ako ng iyak. Ay, naku, puro problema ang nabig. Puro problema na lang. Magpapadala ka, problema. Di ka magpadala, problema. Di mo alam saan ka lulugar, diba? Kaya, ay naku, sana naman sa mga pamilya dyan sa Pilipinas, unawain nyo naman kaming mga OFW, mga pamilya yung nasa ibang bansa kasi hindi madali ang buhay dito, diba? Ang karate ko lang, hindi madali. Ang lamig kasi, kaya nagaganon kamay ko. Malamig. So, tapos na tayo mag-iwan ng, diba, ng sibuyas at saka kamatis. Sibuyas at saka kamatis. Siyempre, ito. 2 sile! Chan! Hugasan na natin. So yan, ang gagawin ko sana mga kabilalab is magtitinula ako. Wala kaming ano ba yung tawag yan? Wala kaming cabbage, repolyo, diba? Repolyo yung sa Tagalog. Wala kaming repolyo mga kabilalabs, kaya sabi ko ito na lang. Kasi ito, wala masyadong lalagay-lagay. Ano lang, basta, sikretong malupit, pwede ka bulong, makakamura kang action, galing ka lakon. Ay, napabalik na tayo. So, ang ingredients natin is hindi mawawala ito. Pakita ko sa inyo. Ingredients. Come here. I will show you. Bahar, salt, ketchup, turmeric, ano ba to? Luyang dilaw, nor cubes, and ano ba to? Ginger powder lang meron dito. So yan ang ingredients natin. Yan ang ihalo natin. Then black pepper. Diba ito? Ito yung kailangan natin. At saka konting sibuyas, konting kamatis, kalahati lang siguro, isang maliit na sibuyas, kalahating kamatis, 2 siling labuyo. Tapos, yan lang, kailangan natin. Tapos, manok, syempre, manok din ang lulutuin ko. So, hindi ko pa nahiwa ang manok. Hiwain muna natin, di ba? Ito ay para lang naman sa akin, mga kabilalabs. Ako lang kakain nito kasi hindi naman sila, wala naman sila dito eh. Gusto ko kasi yung mga maanghang-anghang, diba? Ayaw naman na masyadong maanghang. Yung sapat lang na anghang kasi hindi ko naman kaya pag sobrang anghang, diba? Grabe mga kabilalabs, ang lamig ngayon, promise, sobra. Kaya thankful na din ako, hindi nila ako sinasama kasi hindi ko kaya pag nasa labas. Sobrang lamig. Kahit doble-doblein mo yung gamit mo. At tapos ako mga damit mo wala. Diba? Maninipis ngayon yung damit ko dito kasi yung mga taglamit kong damit nandun sa Alcatchi. Doon kung saan kami nag-stay dati. Kaya okay na din yung iniiwan ako. Kaya pagkatapos kumain is matutulog. Siyempre, matutulog ako ulit. Tapos na ako maglinis. Kaya tutulog ako pagkatapos kumain. So ayan, hihiwain natin yung manok natin. Sama kayo. Sama pa kayo mga kabilalabs? Dali, sama kayo akin. Sama kayo kahit saan ako pupunta. Sama kayo saan ako pupunta. So yan, huwag ka sana mahulog. Hiwain natin. Hindi niya makita ang paghihiwa ko kasi siyempre, nasa taas ang cellphone eh. So yan. Nag-inom pa kasi sila ng gawa, kaya may meeting. Akala ko lang kami chicken ngayon kasi ubos nga, diba? Naubos na kami ng chicken. Kaya hindi ako nagluto ngayon. Nag-grocery pala si Baba. Minsan kasi si Baba, pag inabot-abot ng kabaitan, siya na naglalagay sa freezer ng manok. Kaya hindi ko alam. Hindi kasi ako naglalagay nito. So, ang gagawin natin, ang manok natin is, di ba, kalahati ito. So, ako lang mag-isa.
Hatiin na rin natin is dalawang beses ulit. Kasi hindi ko naman yan nauubos mga kabilalabs eh. Sayang naman. Hindi naman masasayang kasi pwede din naman kainin ulit. Pero kaso, nakakain din pag ulit-ulit ibang pagkain. So ito lang. Ito yung lulutuin natin. Yung breast. Parte sa breast. Parte sa diptip. Pag ang paa kasi mga kabilalabs, yung parte ng hita, masarap lang yan kapag ano. Ay, ba't ko binalatan? Ano na ako dito mga kabilalabs na sanay na every maglilinis ng manok. Binabalatan. Ayaw kasi nila ng balat. Eh ako, paborito ko kasi yung balat. Sarap kasi ang balat, diba? Lalo na pag mga crispy, pag mga prito. Prito. Kasi, masarap. Nalito. Pag nag-prito naman ako ng manok dito mga kabilalab, ano lang, mahalo ko. Saka na pag nag-prito ako, pakita ko. Hindi siya masyado crispy kasi walang crispy fries. So, depende naman paano ka mag-start eh. Paano mo siya lutuin ito. So, yan, hiwain natin ang chicken natin ng kung masyadong maliit. Yung sapat lang maliit. Hindi parang kaldereta ito mga kabilalabs eh. Parang kaldereta siya pag sa Pinas. Kaso lang, ang ingredients ko talaga eh, hindi sapat. So, okay natin. Ano pa rin, parang lasang Pinas na rin siya. So, yan. Hiwa-hiwain ko na ang manok. Nag-ano na ako ng bigas. Nagugas na ako ng bigas. Para sa ano. Kasi yung bigas dito is kailangan mo muna siyang hugasan. Tapos, lahat naman kailangan hugasan. I mean, babarin mo muna siya para madali luto. Pag binabad mo kasi siya muna sa tubig, hugasan mo siya, tapos babarin mo siya sa tubig, saka mo siya lutuin. Mas madali siya maluto sa gabi. Grabe, ay bag ko mga kabilalabs! Oh my God, kasi! Charot! Grabe, ano? Anong puro lang kutsilyo natin? Itong kutsilyo namin, ako lagi naghahasa nito. Walang hasa dito. Walang panghasa dito. Ano lang ginagamit kong panghasa? Baso. Para maging matalim lang. Kasi ako din nahihirapan kapag hindi siya matalim. Pag mapuloy siya. Kasi nasusugatan ako pag mapuloy. Nadudulas sa kamay ko. So yan. Gagawin natin is biliwa ako ng manok. Ay, kaya ang tiis na lang mga kabilalabs. Sige na ako. Sabi ng amo ko, babalik ako. No. Nanigas siya. Balak, uwal. Okay naman sila. Mabait naman kahit paano. Swerte na rin. Kasi hindi sila nang nananakit, diba? Pero, may hindi lang ako gusto sa kanila. Lalo na yung kapag every Friday at saka Tuesday. Laging nandun sa kanilang bahay. Tapos, ako lahat dun. Ito lang katulong dun. Umalis. Umalis yung katulong nila dun. Kaya ako yung naging ano dun. Kaya every Thursday at saka, lalo na pag Thursday mga kabilalab. So ito, balik natin ko sa filter. Lalo na pag every Friday, Thursday, ako hindi. Ingat naman masyadong dito. Pag every Thursday talaga mga kabilalab, sobrang pagod ako. Halos bagsak katawan ko kasi mga twist, kailangan ng tisig. Kasi syempre, kasi may landing. May landing ba sila? Nakakamaya mo? Ikaw na nga yung naglinis ng bahay nila, sila pa yung reklamo. Diba? Hindi. Buti na lang, bago mag-Ramadan, nasa Pinas na ako. Amen! My God. Sumuha mga kabilala, umusok-usok ang tubig. Grabe yung init. Sira kasi ito! Nakakainis! Hindi na isang amo ko. Ganyan mo. Ganyan, kapag uminit siya, sobrang init talaga. Susunod kamay mo. Buti na lang kamay ko talaga, hindi masyado, hindi siya, anong tawag dito? Hindi sensitive ang kamay ko. Hindi siya nasisira. Hindi siya yung parang nagsisugat-sugat. Hindi siya nagsisugat-sugat kasi sanay na sa trabaho, di ba? Saka depende kasi, minsan may mga skin na sensitive, minsan may mga skin na hindi. Depende kasi yan sa tao kung paano yung ng skin nila. May mga sensitibong mga skin. So yan, gagawin natin is so yan, yung gagawin is bisahin natin ito. So yan. Diba? Antayin mo natin. Ano muna natin. So yan, ayun na nga diba? Mag-isang tayo ng sibuyas. So yan. Tayo natin magtubig-tubig yung sibuyas. Saan natin lagyan natin. Ano ba ito? Mantika. Konti lang. Konti mantika lang naman eh. Kasi parang hindi na ito.
niyo mga kabilalabs, mamantika talaga ako eh. Mas gusto ko yung mga mamantika talaga. Mas nagaganan ako sa mga pagkain ng mantika. May mga iba ayaw lang, may amo ko ayaw nila ng mantika. Hindi naman talaga nakakamitin sa kalusugan natin. Kaya kayo na mag-adjust sa mantika. Ito is, ano lang naman, diskarte lang. So, ayan, dito sa kabila, magpapakulo tayo ng tubig para sa bigas natin, di ba? So, ayan. Medyo nag-aano na yung buyas na talaga natin natin. Inaan natin ang other shade. Para hindi masunod. Palpak, no? Napabayaan ko kasi pala. Ayan. Hindi naman tayo, hindi naman tayo professional na magluluto o professional na galawan. Ito yung mga galawang, diskarte para makakain ka ng maayos, makaulam ka ng maayos, kasi nga, iba talaga yung lasa ng ulam nila dito. Kaya pagkain nila pala. Kaya kahapon, kapsa na luto. Hindi talaga ako malit sa kapsa, mga kilala. Ayoko ng kapsa. Mas gusto ko yung mustard, ang white rice. Pag kapsa talaga ang luto, hindi talaga ako makain, hindi lalo. So yan, medyo pwedeng kami yung sibuyas natin. Lagay natin yung chicken. Yan. Yung chicken mga kabilalabs, inano ko muna ng asin. Asin, tapos binabad sa asin mga 3 minutes or 5 minutes gano'n. Tapos saka natin hugasan ko na tapos na eh. So yan, lalagyan na natin. Chicken. Ayan, lalagyan na natin yung chicken. Pero maliit ang magsara. Yung mga chicken nila. Hindi naman tayo, professional na chef para kailangan kasi ito gamit. Ito yung mga diskarte lang natin mga kababayan. Sa Saudi dyan. Diba? So yan, nalagyan na natin. Lagyan natin ng luya. Ito, luya powder, ginger powder. Konti lang mga bilalabs pampaano lang naman lang yung lasa. Kasi mas maganda pa rin kapag talaga yung puro kesa sa hindi talaga siya masyadong maamoy ng powder. Ano natin. Ayan. Inaano ang apple para hindi masyadong dikit yung chicken dito sa sa maliit na kasi. So yan, tapos na natin haluin, diba? Gagawin natin is, ang dami pala ito, no? Baka so yan, gagawin natin, takpan natin yan. Pa, mga siguro mga 5 minutes. Saka natin ilagay ng ibang ingredients. So yan, napakulo na rin ako ng tubig para sa kanin natin. So magpapakulo tayo ng tubig. Dito kadalasan talaga mga kabilalabs. Every time na nagluluto ka ng kanin, lalagyan mo talaga na siya ng mantika. Konti. Ganyan magluto dito ng kanin. Mantika. Konting mantika. Tapos, asin. Konting asin. So yan, tapos na. Ang bigas is, yan. Nababad ko na yung bigas para mas madali siyang maluto. Siguro, kaya at mga 10 minutes luto na siya. So yan. Wala kasing laman ng rep namin. Ay, rep nila pala. Rep nila pala. Walang laman. Hindi ko pa ito naayos eh. Inaayos ko lang to kapag nag-grocery talaga. Saka ko naayos. Ay, hindi pala nababakam ko. Pagkita natin yan kapag okay. So yan. After 5 minutes, balikan natin. So yan mga bilalabs, balikan natin yung niluto natin. Ito na nga, diba? So yan, lalagyan na natin ng iba't ibang halo pang ingredients. Ay, kung tulo-tulo na talaga natin. Lalagyan natin yung kanin. Bigas. Bigas, kanin, bigas. Take me home, take me home. Saan ka naman? Take me home. Ayan, bali na natin. Ito, lagay natin ng bagar. Ito lang. Ito lang. Marami ito ang konting turmeric, luyang dilaw, ito lang din. Black pepper, konti lang din. Ayan. Lagyan na natin yung sili natin.
Kanya-kanya sa sugar. Tapos, haluin, syempre. Haluin muna natin. Then, kunting asin. Kunting asin lang kasi lalagyan kasi natin siya ng milk cubes. Mga masyadong maalat siya. Maalat na kasi yung milk cubes. Kaya, hindi din siya ng maalat. Tapos ketchup. Yung ketchup maalat-alat din natin. So, yan. Malagyan na natin, diba? Lahat, malagyan na natin. So, malagyan na natin. Lagyan na natin yung milk cubes. Ito na kasi yung chicken. Ang minuto na din ba? Tapos yung cake sa puno natin. Kasi, pagkatapos nito, napuno na yung natin. Yung cubes natin, saka natin lagay yung cake siya. Pinalagyan natin yung mga cubes. Sana mag-gets yung mga kapilalabs na try nyo. Paano ito. Para diba, na hindi nyo mamiss yung pagkain Pinas. Yung kagaya ko na hindi nakakalabas, hindi kasi ako nakakalabas, walang day off, diba? Hindi ko din hawak sahod ko, hindi lang hawak, hindi nila binibigay sa akin. Tagal ko na dito, matatapos ang kontrata ko mga bilalabs. Kahit isang real, di ako nakahawak. Pag may kailangan ako, papabili. Nahihiya kasi ako, halimbawa, gusto ko na ito, tulagyan natin ketchup. Kaya na mag-adjust ng ketchup yung pan. Kasi itong ketchup is parang sabaw niya ito. Yung stingit, is ito na mag-stingit. Kung gusto mo lang mas nasabaw talaga siya, or kung gusto mo yung parang, ano siya, tuyo, ano yan, parang sticky lang siya. Oh, minsan kasi, mga kabilalabs, minsan lumalabas kami kita. Share ko lang naman yung buhay ko, diba? Minsan lumalabas kami, kung may mga nakikita akong mga gusto kong gamit, halimbawa, mga gamit, siyempre, minsan kasi sinasama din naman nila ako pumupunta sa mall. Kaso, yung parang pag may gusto kang bilhin, lagyan natin ng konting tubig ng kabilalabs. Para hindi siya masyadong, parang may tubig-tubig siya konti, para maluto. Basta konti lang, mga siguro, hindi ko mas limit kung gano'n namin. Basta konti lang, para mas limit. So, ayan na siya. Ito na yung pinalagasan niya. Kita nyo? Pwede na ba ito? Lagyan ng konti kasi hindi ko lang. Minsan kasi mga wilalab, sinasama nila ako. Tapos may mga nagugustuhan ako, may nakikita ang mga gamit, gaya ng gamit para sa sarili. Gusto kong bilhin, ang bawa, dalhin ko pag-uwi ko, wala. Kaya dito, ako natin, hinaan natin ako, para hindi mas. Pag minsan gusto ko talaga mga kabilalabs, may magbili ako ng gamit, na nakikita nga ako iba. So hindi ko nga nabibili kasi na wala akong pera. Hindi ko hawak sa akin ko. So, hindi nang gawa ko, tingin-tingin na lang ako. Nahiya kasi ako magsabi na, madam, gusto ko nito, bilhin mo. Nahiya ako. Tingin lang ako. Kasi wala akong pera. Tingin lang, tingin ka na lang, wala akong mas, Pero pag may gusto ko sinasabi, minsan lang, pag gaya ng personal needs ko, diba? Hindi naman mawawala sa isang babae yan. Gaya ng cream, gaya ng, yun naman, cream, lotion, yun lang, sabon. Ako kasi bumibili nun. Yun lang. Nagpapabili ako. Binibili ko yun. Hindi naman, shampoo, libre naman ako shampoo. Saka Colgate. Ang hindi lang is lotion, sabon, yun, hindi free sa kanila yun. Ako bumibili yun. Tapos, yun lang, pag yun, ang kailangan ko, nakakasabi ako kay amo na, madam, kailangan ko nito, bilhan mo ko nito. Yun lang. Tapos hindi naman nila ako sinasama, sila lang bumibili. Ewan ko sa kanila, hindi ko alam. Masyadong stricto kasi sila eh. Tapos, yung isang beses na madaming beses na nga, hindi na isang beses. Madami na ako pinapabili, yung mga kailangan ko, needs ko talaga. Ang kinakainisan ko kasi, pag halimbawa, sabi ko, madam, gusto ko nito. Sabi ko, madam, bilhan mo ko nito. Tatanong pa siya anong gagawin ko. Yun ang kinakainisan ko. Kaya minsan, ayoko na nang papabili kasi tinatanong pa niya kung anong gagawin ko. Alam nga, di ba? Kaya nga pinapabili mo kasi gagamitin mo. Gaya nung napabili ako ng notebook at saka ballpen. Sabi ko, madam, bilhan mo ko notebook at saka ballpen. Ano daw gagawin ko? Sabi ko, basta bilhan mo na lang ako. Kasi kailangan ko. Tapos binilhan naman din niya ako. Kasi pumasok nga ako sa online class ng yung Arabic school. Sa online. Yun. Kaya kailangan, paliwanag ka pa. Di man ako masyado marunong mag-Arabic, kaya hindi ko nakakasabi. Kaya kadalasan hindi na ako nagsasabi kung anong mga gusto ko. Tapos, one time nag-order ako online. Sabi ko sa kanya, madam,
Nag-order pala ako earbuds, yun na yung earbuds. Sabi ko, nag-order ako online. Nahiya ako dun sa inorderan ko. Buti na lang hindi siya yung parang reseller. Ano lang siya, parang nangagaya-gaya ng page. Earbuds, tapos nakita ko. Sabi ko, nagalit siya, ba't daw ako nag-order? Dapat daw mag-order ako. Sabihin ko muna bago ako mag-order. Kaya kinancel ko. Sabi ko dun sa cancel ko muna, wag na ngayon. Madami akong mga gustong bilhin, nakakita akong online. Hindi ko mabili kasi walang pera. Dahil ng earbuds, sabi ko, bilan mo ko nito. Paano pa siya nung gagawin ko? Di ba? Nakakainis kaya yun. Malamang kaya mo pinabili kasi kailangan mo, di ba? Tapos nagpabili ako ng cellphone kasi nasira yung isa kong cellphone. Medyo maingay na kasi siya kapag nagtatawag kami. May kinakausap ako, tatawagan ko pabili ako, maingay na siya. So yun. Sabi ko, madam, bili ako ng cellphone. Yun na yung Huawei nito. Sabi niya, bakit daw bibili ng cellphone? May cellphone ako. So, sira na. Hindi na masyado maingay. Nagaano na kasi siya eh. Tsaka basag-basag screen. Dahil sa alaga ko yan. Na kaya nababasag mga screen niya. Wasak-wasak na yung Samsung, wasak-wasak na screen. Kasi every time na pinukuha ng alaga ko, hindi ko kasi alam na pinukuha niya. Tapos tinatapon. Yan ang kinakainisan ko sa alaga. Yung isang alaga, yung panganay. Na busit ako sobra. Kasi alam niyo mga bilalab, pinapakialaman niya gamit ko. Yung shoulder bag ko, binubuksan niya. Kinukuha niya, wala. Yung mga kung gamit ko dun, yung mga syempre, babae tayo. Yung mga lipstick, ganun. Hindi naman ako nag-makeup. Lipstick, foundation ko, sira, wasak-wasak dahil sa alaga. Extend ako. No way! Wag na. Tsaka yung rason din yung alaga ko, yung panganay, kaya yung talagang lumari. Mapapama ka pa sa kanya eh. Siya yung dahilan kaya magiging baka siya pa yung maging dahilan mapama ka na. Gaya ng mga sinusumbong-sumbong na hindi totoo. Doon ako natatakot. Baka masaktan nila ako wala sa oras. Ay nako. Hindi ako papayag nangyari sa buhay ko. Baka basta yun na yung mga bilalabs. Ayan, ito ng kanin natin. Bakit minsan pag sa kami ang beautiful ko? Yun talaga ang rason mga kabilalabs. Ouch! Yun ang rason mga kabilalabs. Kaya hindi na talaga ako babalik. Una is yung pagkasabi ng amo ko na hati kami sa renewal ng ikama. Pangalawa, yung alaga kong panganay na naging nagsusumbong na hindi totoo sa namin. Pangatlo is yung amo ko medyo kuripot. Tapos yung hindi ko hawak ang sahod ko. Yun. Hindi ko talaga hawak sahod ko. Mula nung dumating ako dito, hindi ako nakahawak ng pera. Hindi pa ako nakahawak ng real. Kahit isang real, nakakahawak ako. Pag may nakikita ko dyan, binasaulit ko sa kanila. May nakikita ko kung saan. Sinasaulit ko. Never ako nakahawak ng sahod ko. Pero kapag nagpapadala naman, pag sinabi kong padala ako this month or this, nagdi-delay nga lang. Minsan, 1 week, 2 weeks, ganun, bago mapadala ang pera. Kaya pag emergency, wala. Kasi sila yung nagpapadala eh. Yun lang, wala namang problema sa pagpapadala. Nagpapadala naman. Kaso, delay lang ng days, weeks, gano'n. Tapos yung basta yun na yun. Masyadong stick kasi dito. So, halos hindi mo nabibili yung gusto mo kasi wala kang pera. Naghihirap ka pero hindi mo mabili ang gusto mo kasi hindi mo hawak ng sahod mo. Yun din ang rason. Yun mga rason. First reason is yung, hindi ko hawak. Hindi. Basta, 1, 2, 3 reason. 3 or 4, basta ganun. Mga rason kung bakit talaga hindi na ako totally babalik. First is, yung alaga ko na pasumong-sumong sa nanay niya na hindi naman totoo. Gaya ng sinasaktan ko siya. Tapos, pangalawa, nakikialam sa mga personal gamit ko. Pangatlo, hindi ko hawak sahod ko. Pang-apat is yung sabi nila na maghahati kami ng ikama ko sa pag-renew, di ba? 5 is yung, ano ba yun? Yung amo ko. Yung silosa. Buti na lang amo lalaki, wala akong sabi sa bahay. Kaya pag nandito ang amo ko lalaki, takot ako lumabas. Nasa kwarto lang ako, hindi ako lalabas hanggat di ako tinatawag. Labas lang ako pag tinatawag ako. Kahit makipaglaro sa mga alaga ko, hindi ako nagipaglaro pag dito, tatay nila. Kasi, kinakabahan ako pag nandiyan amo ko babae. Ay, amo ko lalaki. Kinakabahan ako. So, yun mga kabilalabs. So, yan. Tapos na natin lutuin. Nagdadrama na ako dito. Sa gusto ko na umihin na yun. Tapos, ang usapan namin ni madam. Kaya, kahit anong suyo nila sa akin, no way. Hindi na ako babalik. Bakit sabi niya, hindi mo ba mamimiss na yung mga alaga ko daw? Hindi mo ba mamimiss? Sabi ko, mamimiss ko, I love them. Sabi ko, I love them so much, madam. We miss them. But sabi ko, we need to go home. Kasi English ako ng English, no? Wala pala siyang naintindihan. Kasi ang English na nga mo ko is, hindi naman sa nag-ano ko sa English ko. Siyempre kahit tayo walang pinag-aralan na Pilipino tayo kahit wala tayong pinag-aralan, matalino kasi tayo kahit paano nakakasalita tayo ng English. Gaya nang nagpabili ako ng earpods, mga bilalas. Tawa talaga ako sa amo ko, no? Sabi ng amo ko, Dam, I need this. I want to buy this. Sabi ko gano'n. What? Sabi niya. I should know. Sabi niya gano'n. This, sabi ko, samaa daw. Samaa. Sabi niya, yun na earpods na. Sabi ko, sabi ko, yes, I want that. Sabi niya, sabi ko, how much? Sabi ko, madam. Sabi niya, same. Sabi niya, same my, sa kanya daw, same me. 400. Huh? 400? Ang bira, 400? Halos 2 taon na sahod na yun.
Tigil talaga ako kaya ako 400. Pambira madam po, 400 na yan, wala akong pera. Wag na. Sabi ko ganun. 400 daw. Sabi ko may 400 na yun. Tapos pinakita niya sa akin resibo. Sabi niya ito, nakabili kasi siya, nagbili siya. Ito daw, sabi niya ito resibo. Pagtingin ko, 400 plus lang pala mga kabilalabs, 400 plus real. Kung pambirang 400 yan, nakagulat ka. Tapos yun na, sabi ko, sige na, bilan mo ko niyan. Sabi ko ganun, 400 plus daw earpods. Sabi ko, sige na, bilan mo ko basta original, wag yung yung local kasi hindi nagko-connect, di ba? Hindi kasi nagbili one time, nagbili siya sa akin. Yung unang bili niya kasi is 50 real lang. Sabi ko, bakit hindi siya nagko-connect talaga mga bilalabs? Hindi siya nagagamit, so pinabalik ko. So sabi ko, yung yung mahal talaga siya, sabi ko, yun na nga daw, 400. Birang 400 yan! Yung pala 400 real lang, walang yung 400 yan. Tapos yun na, bumili ng earpods. Yung tag 400 ba? Tapos yan, 400 lang pala. Ano ko talaga yung amo ko. Tapos yung nagpabili ako ng Bluetooth. May Bluetooth din kasi ako na yung Bluetooth. Yung Bluetooth talaga. Nasira kasi na, lumabas kami. Hindi naman dapat ako bibili ng earpods. May Bluetooth ako. Kailangan ko kasi ng Bluetooth every hapon. Na bibisi ako, kaya kailangan ko ng Bluetooth kahit may kausap ako. May Bluetooth ako. Kasi mayroon hawak-hawak cellphone, mayroon din pag headset kasi baka mahulog cellphone, di ba? Magalaw tayo. So yun, naglaba ako, nakalimutan ko is yung Bluetooth ko pala is nasa bulsa ng abaya. Yun, hindi nasama sa labahan ko, nabasa. Nag-o-open pa siya mga kabilalags yung Bluetooth na yun. Kulay white yun eh. Na-o-open pa siya pero ang problema lang is namamatay siya mag-isa, tsaka hindi na siya nag-charge. Nagko-connect pa siya, okay pa siya, pero hindi na nag-charge. Kaya pag nalulubat, wala na. Doon lang sa bag tinago ko. Yun din, nakabili ako. Madam, I want this. What? Sabi, sama nga daw. Bluetooth. Sabi ko, Bluetooth. Sino Bluetooth daw? Teka ito, hindi pa magpakita ng picture, diba? Para alam niya. So yun, sabi niya. Sabi ko, madam. Sabi niya, sige, pag umalis ako, sabi niya, titingnan ko, tatawag ako sa'yo kung magkano. So tumawag na siya. Umalis na siya mga after 2 days, umalis siya. Tumawag siya sa akin. Sabi niya, Maylin, naalis ako ngayon. Sige, Maylin kasi tawag, mangalan ko. Kaya Maylin tawag nila sa akin. Maylin, naalis ako. So titingnan ko, tawag ako sa'yo. Sabi ko, sige. Maylin kasi ako mag-silent ng cellphone. Nakaka-silent lagi cellphone ko. Kaya nagagalit sila. Kasi pag tumatawag na sila, hindi ko sinasagot kasi naka-silent. Don't silent daw. Don't silent your mobile. Joel. Sabi ko, yes, madam. So yun. Tawag siya. Hello, Maylin. Madam. Sama ano ba yun? Ano ba yung sinabi niya? 175 real eh. Ang sabi niya sa akin, 17500. Sabi niya, 17500. Pambihira, madam, 17500. Hindi siya ng 17500. Dati naglo-load pa ako. Kaya kahit wala sila, may internet ako. Ngayon kasi, palapit na ako mo, hindi na ako naglo-load. Kasi mahal, sobrang mahal mga kabilalap. Hindi ko kaya ang load nila. 1 month, 150 real lang binibili kong load. Good for 1 month na yun, pang internet lang yun. So, 150 real, hindi naman 150 real talaga. Kasi 5% VAT dito, diba? So, binibili ko is 170 real. Para may balance pa ako. Tapos, kinukuhanan kasi yan. So, yun. Pagtingin ko talaga, sinend niya sa WhatsApp. Pambira, 175 real lang pala. So, sabi ko, sige na, bilhin mo na yan. Sa WhatsApp kasi sila nagtatawag sa akin. Kaya hindi nawawala. Gusto ko na yan install. Nakakasagaba lang yung WhatsApp na yan. So, yun. 175 real. Hirap kasi ng amo ko kausap. Hindi kami nagkakaintindihan yan. Hindi siya nag-iimik. Hindi rin ako iimik. Yung amo ko may sariling buhay. May sariling mundo pala. Ako din, may sariling mundo. Once na di mo nausap, hindi kita kausapin. Amo siya, amo din ako. Charot! Joke lang. Amo siya, kaya amo talaga siya. Pero, yun ako. Sa'yo na hindi na ako babalik. Hindi na ako babalik sa kanya. Kahit mamimiss ko yung alaga ko. Niisip ko palang mamimiss ko na sila. May friend naman ako, nagko-contact kami. I-request niya ako kasi naghanap siya ng kasama. Sabi ko ako na lang, nasa Riyadh siya. Daman kasi ako, nasa Riyadh siya. Lagi kami nag-uusap na. Kasi sinasabi ko sa kanya na, kasi may nakuha siya, pali kakilala lang niya, nag-back out kompleto na. Nag-back out kasi nga, hindi kaya iwan ng anak. Maliit pa daw kasi yung baby. Mahirap talaga iwan pag maliit ang baby. Ako kasi iwan ko, punso ko, 3 years old. Ngayon, mag 5 years old na siya sa December. Ay, advance happy birthday, baby yang. Happy birthday. 2 birthday mo na, wala si nanay. I have 3 babies, 3 angels, 2 boys, 1 girl. Diba nakatatlo agad si Lola? Tatlo agad si Yaya. Nagdadrama talaga ako, no? So yan, yun na yun. Basta hindi na ako babalik sa kanila kahit anong suyo nila. Kahit bilan nila pa ako ng iPhone. Sa tagal ko dito mga kabilalad, hindi ba sila nagbigay ng hadiah sa akin? Every Ramadan? Oh. Alam mo, napapagod ka every Ramadan. Grabe mga kabilalabs, every Ramadan, sobrang pagod ako. Kaya pasalamat na lang ako talaga. Hindi ako abot ng pangatlong Ramadan. Oh my God, alhamdulillah, hindi ako abot ng pangatlong Ramadan dito sa kanila. Kasi sobrang pagod ako pag Ramadan. Alas 3 ng hapon, bababa. Depende, di ba? So, pagising ko yan. Kasi, depende. Kasi dati, iba tulog namin ng alaga ko. So, ngayon, iba na naman. So, halimbawa ngayon, alas 3 gising ako. Kadalasan, 2:30 to 4:30. So, minsan, alas 3 ako nagigising. Depende pag nalit kami ng alaga ko.
So, alas 3, nasa baba na ako alas 3. Pag Ramadan yan na, alas 3, bababa na ako. Ako lahat magluluto doon kasi yung bahay itong bahay na to sa mama nila to. Wala kasing bahay yung ano ko eh. Bagong pagawa pa lang, hindi pa natatapos. Bababa ako sa baba, doon magluluto ako, daming lutuin mga kabilalab, sobra. Ang dami kong lulutuin. Lahat nilulutuin ko hanggang sa matapos ako ng alas, depende, minsan hindi pa ako natatapos hanggang mag-futur na sila, yung kakain na sila, yung kakain na, diba? Ganun naman sa mga Muslim eh, pag futur na talaga kakain na sila. Diyan na natataranta ako mga kabilalab pag alas 5:30 na. Taranta na ako sobra kasi lalo na pag hindi pa natapos trabaho ko, taranta ako kasi lahat sila magkapatid nandun sa baba. Nandun sila lahat sa magkapatid. Ilan sila magkapatid? May 12 yata sila. 12 yata sila, 11. Basta yun, may 10 sila. So yung mga anak, mga dalaga, nandun lahat yun. Ako lahat, walang katulong doon. Okay pa yung unang Ramadan kasi yung first Ramadan na dito ako, may katulong pa sila. Kaso nga umuwi, di ba? Tapos na yung kontrata niya sa umuwi na siya. Tapos itong Ramadan na pangalawa, sobrang pagod mga kabilalabs. Halos mapatay ang katawan ko, halos pati kaluluwa ko nagtrabaho na. Dahil sobrang pagod. Umuwi kami pagtapos na kami kumain. Alas 3 na madaling araw, saka kami uuwi. Tapos doon na kami kumakain. Luluto pa ako niyan. Ang dami mong gawain. Hanggang hindi mag-umaga, hindi ka matatapos magluluto. Tapos ako lang mag-isa. Ang hugasan ko mga kabilalabs, sobrang dami. Kaya yun din ang rason. Kaya hindi na talaga, ayokong talagang bumalik. Kasi sobrang nakakapagod dito. Tapos, kahit isang damit, di sila makabigay sa akin ng hadiah, no? Kahit thank you, wala. Kahit salamat kasi, wala talaga. Mga hindi sila, kuripot nga eh, mga kuripot. Basta yun, kuripot sila. Hindi naman sa inabot ko yung nabigay sila ng mga gamit. Yung parang, ay thank you lang, thank you kasi, di ba yung parang ganun, thank you Maylin kasi nandito ka, hindi kami nahirapan, wala. Tapos, ay mga bata, bira. Yung kakalinis mo lang, tapos, ganun napapalo ka. Kaya, kadalasan hindi ako nakakapasting dahil sa pagod ko. Yung pagod ka, tapos, minsan nakakalimutan ko nakakapasting ako, nakakainom ako ng tubig kasi di ba Muslim ako, bawal kasi yun. Napapagod ako, parang pagod ka. Basta yung alhamdulillah. Hindi ako mabot sa pang Ramadan na to, pang Ramadan next year. Kasi uwi na ako, baka sa Pinas na ako Ramadan. Alhamdulillah, nakasama kong pamilya ko. Nakasama ko ng bibi ang ko, syempre. Sila lang yung importante sa buhay ko. So yan mga kabilalab, ang dami ko nang sinabi, no? So yan, ang gagawin natin is luto na yung mga niluto ko. Ang gagawin natin is kakain na nga ako syempre. Kain tayo. Tara. So yan. Lalagyan na. Ang dami kong sinabi no. Nagsadrama na talaga ako mga kabilalab. Sana pagpasensyahan nyo na. So kakain tayo. Maglalakad tayo. So, ano na natin. Lalagyan. Mamaya pa rin sila uuwi. Mga alas, kagabi yung sila alas 12 na higit. Magwa 1 AM na. Yun. Siguro same time na din sila uuwi. Pero okay na din yun. Hindi nila ako sinasama. Parang hindi ako, lamig. Sobra. Hindi nila ako sasama. Basta ako. Tutulog ako pagkatapos kumain. Matutulog ako. Diskarte lang din. Bahala sila sa buhay nila. Kung ganyan sila sa akin. Hindi ganito din ako sa kanila. Para it's fair. Sila lang mamarunong. Madiskarte kasi tayo mga Pilipino. Tayo yung mga madidiskarte nila lang sa buong mundo. Lalo na ako FW. Proud ako sa mga FW natin. No? Kasi marunong dumiskarte. Kahit ang hirap ng sitwasyon. Pero thankful din naman ako kahit paano, di ba? Kahit ganito sila, hindi sila nananakit kasi ko. Hindi naman, never pa naman nangyari sa akin. Pero nagkasagutan ng amo ko, dang best. Yung nagkasagutan kami. Kasi syempre, kailangan ng mga tiram, kailangan natin. Sila kasi, hindi ka talaga kahit mga tiran ka, wala kang laban. Pag sila yung laban. Pag sila yung wala kang laban. Pag mga tiran ka, wala ka pa rin. Kaya ako, ang ginagawa ko na lang is, yung pag nagkakasagutan kami ng amo, siyempre hindi pwede hindi ka mga tweet. Bakit? May parang kami hindi kayo magkaintindihan. Basta kung anong sinabi niya, sasagot ako. Kung ano yung lang. Lagi kami nagkakasagutan. So yan, ito na mga kabilalabs. So yan, ito na yung pinalabasan ng ating luto. Charan. Tapos ito. So yan, tikman natin. Tara kain mga kabilalabs. Para na makita niyo. Medyo maanghang siya. Gusto mo ako kasi hindi kami nagluto kanina. Ano ba yan? Tapos naman tong chicken na to. Ayaw kainin. Tama lang. Ang tara kain mga kabilalab. Try nyo po tulutuin. Ano siya eh? Kaldereta na siya kahit paano. Kaldereta. Kaso lang, maanghang lang siya. Kaya na balak kung gusto nyo lagyan ng sili. So yan. Ganito talaga kumain mga kabilalab. Mabilis. Ayaw kasi yung kumakain na mahina. Hindi ako nabubusog dun. Nainit kasi kaya nagkutsara ako. So yan. Kain ng kain. Hindi naman tumataba. Kailangan pag isang HW, madiskarte ka. Pero kawawa din ng mga iba kasi
Yung amo nila kuripot masyado sa pagkain, di ba? Ako naman, pagdating sa pagkain, naluluto ko naman kahit ano. Pag gusto ko. Pag wala sila kasi, ayaw nga nila ng amoy. Maarte kasi sila sa amin. Grabe, ay bagto, no? Sana nag-gets niyo paano ko niluto mga kabilalab. Try nyo. Sa mga ano lang naman, sa mga baguhan. Kasi alam ko yung mga luma na dyan, mas marunong na dumiskarte paano luto yung mga pagkain nila. Yung mga baguhan na hindi pa marunong masyado. Ito, try nyo. Masarap. Lasang Pinas. Kaya ako nakauwi. Gusto ko, unang-unang ulam ko is ginataang kalabasa. Paborito ko yun. Sa isda, pag sa gulay, ginataang kalabasa. Sa isda, ginataang tulingan. Gusto mo tulingan? Ginataan din. Sarap yun. Paborito ko. Paborito kasi yung mga ginataan. Sa isda. Sa manok, siyempre, adobo. Tsaka chicken curry. Diba? Adobo, hindi pwede yan. Hindi pwede hindi natin pumalaki. Lutong Pinoy. Hindi ako nakaka-adobo kasi wala kaming toyo. Tapos sa ano? Tuyo. Yung talaga mga gusto kong kainin. Tuyo. Tapos pagdating sa kakanin, yung ano? Biko. Mga blanca. Diba? Tapos, nilupak. Yung saging. Ano yun? Nilupak ba yung tawag dun? Yung saging na inano, binay doon. Sarap yun. Kamuting nilaga. Saging na nilaga na may ginamos. Ay, sarap! Yun. Mga gusto kong kainin. Sarap kaya yun, di ba mga kabilalabs? Tapos, ano pa? Sa ano naman, parang pagkain talagang sosyal. Sarap, yung sosyalan. Hindi mas siguro sosyal to. Ano lang? Para sa iba, hindi sosyal. Para sa akin sosyal. Kasi hindi man ako gano'ng kayaman para hindi mag-sosyal ang tawag dito. Mahirap lang kasi ako. Ano may tawag dito? Pizza. Hindi fruit salad. Ayaw mo masyadong pag-pizza salad. Ano? Chicken salad. Buko salad. At saka, ano? Macaroni salad. Di ba? Sarap. Yan. Yan ang gusto kainin. Tapos, spaghetti. Namiss ko lang spaghetti sa Pinas kasi spaghetti dito hindi masyado kaano-ano. Iba kasi yung spaghetti dito. Ibang lasa sa spaghetti natin Pinas. Namiss ko din yun. Halos naman lahat ng pagkain Pinas nakakamiss. Gulay. Lalo na yung mga gulay. Yung ano? Tangkong. Ano? Talong. Yung palaya. Lahat ng gulay basta gulay. Nakakamiss. Seafood. Yung mga seafood na ano. Yung social. Yung seafood na. Yung mga pagkain yung mga sa dagat. Mga kinuha sa dagat. Basta anong tawag doon? Basta iba sa, may tawag sa amin. Iba, hindi ko lang sa Tagalog eh. Ayun. Masarap. Sarap kaya yun. Lalo na pagkain namin, mga kausog, Muslim. Yung may pagkain kasi talaga kami na yung traditional, hindi naman sa traditional, yun talaga yung parang masarap kain. Pagkain namin. Yung kamote. Na, sarap, kapakita ko yun sa inyo pag makawi. Paano ang pagkain ng Muslim. Na, di naman lahat siguro ng Muslim, ganun ng pagkain. Ano lang? I mean, pagkain namin mga tausog. Tausog. Marami kasing klaseng Muslim. Maguindanao, Maranao, Iranon, tausog, Iyakan. Ano pa ba? Sama. Madami, iba-ibang klase mga Muslim naman. Hindi lang isa. Muslim lang, pero iba-iba yung mga lingwahe. Gaya ko, tausog. Gaya ng iba, Maliyakan, Maguindanao, Maranao, Iranon. Zamboanga. Tausog, karamihan kakasama. May mga Maranao din doon na nagbibenta-benta. Tapos mga Zamboangenya. Shout out sa taga Zamboangenya. Kitalya ka mo todo daw. Hindi naman masyado marunong Zamboangenya kasi hindi ako palalabas ng tao sa bahay namin. Tapos na ako pag ano. Nakikitis me. Hindi, joke lang. Pag nakikitis lang, di TV. Bahay lang kasi ako eh. Pag may TV ako, sa bahay lang ako no-TV. So yan, tapos na tayo kumain. Mga tuloy. Ay, ito. Saan yung wing? Saan pa yung wing, diba? Buti na Belalabs, no? Napapansin yung kilay ko. Pantay ba? Hindi kasi ako marunong mag-ahit eh. Tig-try ko lang. Hindi ko alam kung pantay. Parang hindi. Kaya, tapos na tayo kumain. Kaya ako pala. So yan. Tapos na ako kumain. So, ayun mga Belalabs, thank you sa panonood. Thank you sa support. At
shout out doon sa mga taong una pa lang isumuporta na sa akin. Hindi, kahit walang kwenta ang vlog ko. Kahit walang kwenta ang vlog ko, nag-subscribe ko. Thank you so much sa pag-subscribe, sa panonood, sa pag-like. Thank you. God bless sa inyo and keep safe. And love mga kabilalads. Ano ba yung set po? Nagpapaalam agad. So love much and keep safe lahat. God bless.